Dati akala natin napaka-stricto niyan eh. Pero nakikita natin that it is entirely possible na kapag kasundo mo ang Kongreso, then martial law can be even extended later on. The first Marcos administration, nagdeklara ng martial law para hindi na siya tumakbo uli muna for the presidency. Tapos he set the conditions para tuloy-tuloy yung kanyang term. Kasi patapos na siya by that time, di ba? So eventually, nagkaroon ng bagong saligang batas, nagkaroon siya ng additional powers, including the power to make laws, including the power later on to na judicial power na mag-issue siya ng arrest, search, and seizure order. Naalala niyo yun? Yung ASON, tawag namin noon. So, meron siyang judicial power, meron siyang power to make, tapos siya pa yung presidente. Ito ang ibinahagi ni former Press Secretary Attorney Trixie Angeles sa naging kaganapan noong martial law sa ilalim ng dating administrasyong Marcos Sr. At sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa politika, gaya ng tangkang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, may uugnay ito sa martial law na layong palawigin di umano ng kasalukuyang administrasyon ng termino nito. Ani Trixie, kinakailangan ng malaking pondo para baguhin ang konstitusyon, gaya na lang ng PI na maagang nasupalpal dahil sa umano'y manumalyang pangangalap ng pirma sa taong bayan para sa charter change. Masyadong malaki yung binuhos nilang pera para baguhin ang saligang batas para malimita dito. Besides, alam natin na kahit paano papasok yan either through a constitutional convention or through a constituent assembly. So if you put all of that together, imposible na na walang term extension, imposible na walang charter change. And we already see and hear na yun na po ang pinag-uusapan kahit sa Kamara among themselves. Yun na daw ang pinag-uusapan among themselves. Ito, term extension. Grabing kakapal na mukha. Ang kakapal na mukha nitong mga kongresista natin, akala talaga nila this time walang papalag. Porket kontrolado nila ng pera ang bawat isa sa kanila. Siguro naisip nila pera lang ang katapat ng mga kongresista. Naniniwala lang na hubo kayo na ang katapat po ng ating mga mambabatas ay pera-pera lang? Naniniwala ho kayo? Aba, tanungin niyo si Makabobo. Bakit to? Siya nga aminado eh. The highest paid vlogger na para manira sa mga Duterte at Kibuloy. Highest paid, Alam mo, napag-usapan namin ito na ang Mocha Girls. Alam mo, meron na reveal sa akin, pinakita sa akin yung picture ng kanyang bahay. Hindi ko na lang pwede ipakita dito. Kasi, basta may common si friend sila nung mga ibang Mocha Girls. Ang laki pala ng pinagagawa niyang bahay. Kaya para tuloy na ako, para ako biglang sabi ko, kaya naman pala. Naawa tuloy ako bigla. Siyempre nga naman, kung ganun kalaki yung bahay mo, mansyon. Talagang kakailanganin mo, magkanong kakailanganin mo dun para mapatayo yung bahay na yun. Kung sakaling maipatupad ang term extension ng administrasyon, ay mapapabilang din anya dito ang lahat ng opisyal ng gobyerno kahit papatapos na ang panunungkulan ng isang kawari ng pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda. Alam nyo, paano ho ba may papatupad itong martial law? Alam nyo, ang pwedeng kumontra ho kay Marcos, just in case i-declare niya yung martial law, walang iba kung hindi ang mga mambabatas. Tanungin ko kayo, sa tingin nyo, eto sa tingin nyo lang naman sa tingin nyo ba kung sakasakali magdeklara ng martial law, etong ating presidente, sa tingin nyo merong mambabatas na kokontra sa kanya? Hindi, ako nagtatanong lang Sa tingin nyo ito mga amuyong na to na nakapaligid kay Marcos, sa tingin ninyo tatanggi ho sila? Nandaan ninyo pagka yan po ay nag-declare na martial law, pwede na hong baguhin yan. Lahat ng batas na gusto niya nang ipatupad, wala na ho. Wala na. Ibig sabihin, kayang-kaya nang manipulahin lahat. Lahat ng bagay, kaya nga martial law Wala na ho tayong say. Kung ano sabihin nila sa gobyerno, yun na yun. So, in other words, tatagal po ng gaano katagal yan. Aabot na siguro yan, siguro by that time. Halimbawa lang 6 na taon, si 2028. Tapos bago martial law. Tuloy-tuloy na, another 6 years yun. Siguro by that time, yung perang pinapakalat ng ni Tambaluslos,
gaganda na imahe niya nun by that time. Mantakin mo, 12 years ka nang namamahagi ng limpak-limpak na salapi. Hindi lamang po sa mga vlogger, di umano, pero may umamin na. Pero di umano naman na siya yung nagbayad. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya yun. Pero sino pa ba? Hindi lang tayo sigurado. Ha? So in 12 years, by that time siguro sa dami ng vlogger na humahalik sa kanilang puwet, sigurado maganda na imahe niyan. Di ba? After nun, pwede na siyang tumakbong presidente. Malamang sa malamang, dahil napaganda niya, nabili niya na lahat ng network, lahat ng media, except ang SMNI, sure na yan. Maganda na imahe niya by that time. By that time, pagtakbo niyang presidente, 6 na taon. That's another, bali total of 18 years from 22. Diba? 666. Oy, naku, demonyo na yun. Sakto, pandemonyo yung in 3 term na 6 years. So, that's 6, 12, 18 years. After nun, pwede na sigurong tumakbo si Sandro Marcos. So, another 6 years. Mantakin mo, that's 24 years under the leadership of this government. Kayo, kung masaya naman kayo ngayon, kayo ho ba, ito mamamayang Pilipino, kayo ho ang tatanungin ko, kayong mamamayang Pilipino ang tatanungin ko, masaya po ba kayo ngayon? Kung masaya po kayo ngayon, masaya kayo sa laglagbala, masaya kayo sa surot, masaya kayo sa taas ng presyo ng bilihin, sa mahal na bugas, kung masaya kayo sa daga, kung masaya kayo sa kaliwat kanang riding in tandem, kung masaya kayo, tuloy-tuloy natin to for another how many years? 24, di ba? Gawin na natin 24 years na ganito. Hanggang ang itsura na ng Pilipinas, yung tipong merong nang naglalakad na mga bangag sa kalsada. Gusto niyo yon? Yung tipong yung mga mayayaman, sobrang yayaman na at untouchable na sila. At tayo mga nasa middle class, nasa mahirap na. Gusto nyo? Kayo hong bahala. Kung gusto ninyo, wala naman pong problema, wag na ho kayong magsalita. Tumahimik na lang kayo, sabi nga ni Makabobo. Tumahimik na lang tayo. Suportahan na lang natin ng gobyerno kahit puro katarantaduhan ang ginagawa. Ganun ang gusto niya mangyari sa isang Republic of the Philippines. Republic tayo So may kalayaan tayo magsalita. Inang Republic yan. Hayop talaga. Sa lagay na yan, nauna ka na ha. Nauna ka pa na yan. Paano kung hindi ka pa nauna? Mantakin mo yun? Nauna ka na niyan, ha? Sa pool sa video, ang aktwal na pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves. Nadakip siya ng Interpol sa bansang Timor-Leste matapos ang halos 1 taong pagtatago. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dong. Naglalaro pa ng golf si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. nang palibutan siya ng mga tauhan ng National Central Bureau ng Interpol sa Dili, Timor-Leste alas 4 ng hapon kahapon. Sa driving range na ito, madalas daw magpalipas ng oras ang dating mambabatas. Kaya dito siya tiniktikan hanggang mahuli. Inaresto si Teves sa bisa ng red notice ng Interpol dahil sa nakabinding warrant of arrest laban sa kanya dito sa Pilipinas, bunsod ng patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at siyam na iba pa sa mismong bahay nito noong March 4, 2023. Sa ngayon, hawak na ng Timores Police si Teves. May pinadala na ring delegasyon ng Pilipinas sa Timor-Leste kung paano siya ibabalik pauwi dito sa bansa. Sa ngayon, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, pwede pa ring ipa-extradite o ipa-deporta lang ang dating mambabatas. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala na siyang valid passport. Hindi nyo nga nakikita, eksena? Walang extradition tayo sa Timor-Leste. Wala din naman kasing warrant. Kaya nga hindi pwedeng mag-utos etong DOJ sa Timor-Leste. Ano nangyayari? Ano ginawa ni Remulla para mag-request o magkaroon ng red notice? Ano ginawa niya? Nilakad niya ang anti-terror
na law o yung Anti-Terror Council na mag-decide na gawing terorista. That's the only reason why Timor-Leste accepted that request. Kasi nga po, dinesignate siyang terrorist. Which is, hindi naman po yan korte na nagsasabing guilty siya. Naintindihan natin? Yan po ay desisyon ng executive, ang mga membro ho niyan, mga opisyal sa executive branch, hindi ho judiciary. Okay? Linawin ho natin. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi binabanggit dito o hindi inilalaban ng DOJ. Sandali, may warrant of arrest yan. Kaya nga, medyo lumiligwak sila doon sa issue ng extradite eh. Bakit? Kasi nga walang warrant. Ano meron? Red notice. Kaya nga, sinasabi nila, maganda siguro i-deport nyo na lang. O, ang tanong ko sa inyo, ano ang deportation? Ibig sabihin ba may kasalanan ka pag pumasok ka sa isang bansa at dineport ka? Tanungin ko kayo, maraming dahilan na madideport ka o, mula sa ibang bansa. Basta magsinungaling ka lang. Halimbawa, sinabi mong, di ba meron yung custom declaration na kailangan may certain amount of pera, tapos hindi mo dineclare, tapos itinago mo. There's a malice na talagang ipuslit mo yung amount na yon. Pwede kang i-deport nun. Bakit? Tinatarantado mo yung bansa, kaya ka i-deport. But it doesn't mean you are a criminal. Gets ninyo? Or maybe nakitaan ng maling pagsagot mo nung tinanong ka, saan ka ba titira? Titira ako sa Hilton Hotel. Tapos wala ka namang booking sa Hilton Hotel. Yung pala, matutulog ka lang kay Randel Bunagan. Ay, nagsisinungaling to. O ilang buwan ka dito? O sinabi mo, hindi, 1 linggo lang ako. Pero yung ticket mong papauwi, 6 months. So, pwede ka ngayon desisyon na ng immigration. Sandali, sinungaling tong animal na to Ay, deport kita. Pwede yun eh. They have the capacity or the right to do it. Kaya nga yun ang sinasabi ngayon nitong gobyerno natin. Huwag nyo nang patagalin. Hindi na nga nila nilalaban yung extradite eh. Bakit? Wala silang mailalaban eh. Ang dating talaga, na-red notice na. Ayan na. Paano na, usapan? I-deport ka ba namin o hindi? Nasa desisyon na ngayon ng Timor-Leste yun. Nakikita ninyo? Nakikita ninyo yung bigat kung bakit ko sinasabi sa inyong there is a silent martial law? Ang linaw ho nun. Tuloy. Kagaya dito sa Pilipinas, kung dinideport natin ang isang dayuhan or foreigner na undesirable alien, tayo rin naman ang nagsasabi kung kailan i-deport. Undesirable alien. Ibig sabihin, hindi ka undesirable. Hindi ka namin type. Dagdag pa ng DOJ, araw lang ang bibilangin bago mapauwi si Teves. Wala naman sila nakikitang hadlang para manatili pa siya sa Timor-Leste. Yung initial asylum request niya, dininay. Nung naghain po siya ng motion for reconsideration, dininay ulit po ng Timor. Ulitin natin tulad ng sinasabi ko kay Kibuloy, hindi ko sinasabing hindi guilty si Teves. Kasi alam mo, marami nagsasabi dyan, Banat Bay, bakit ba lahat ng mga wanted pinagtatanggol nyo? Alam mo, simple lang ang sagot ko dito. Ang tinututulan natin dito ay yung due process. Hindi si Teves, hindi si Kibuloy, hindi si Bantag. It's the freaking due process na hindi na ginagawa ngayon. Kung kaya nilang gawin sa mga kalaban sa politika yung walang proseso, maling proseso, how much more sa mga ordinaryong Pilipino na lumaban lang at magsalita lang laban sa gobyerno. They can. And they will do it. Because they can do it to those powerful people. Kaya nga kami, binantaan, nakakasuhat. Ano to, via Zoom? Doon pa lang wala ng proseso eh. Anong kaso mo? Bakit hindi nyo hinuli via Zoom? Yun ang accusation sa amin. Bakit hindi namin hinuli via Zoom? Ano to, Ghostbuster? Hihigupin namin yung kaluluwa ng tao? Yan ang pinaglalaban ng Banateros. It's the due process. Hindi po yung tao. Kasi kung natatarantado nila itong mga taong makapangyarihan na ito, paano pa tayo mga Pilipino? Na ordinaryo lang, walang kalaban-laban. Pag napagtripan, anong gagawin nila? The government. So there is no obstacle.
Oras na makauwi na, ididiretso agad sa kulungan si Teves. Nandyan yung mga options ng krame, nandyan yung option na NBI Detention Center. Bakit ikukulong? Tanong nung iba. Kasi tandaan ninyo, hindi bailable yung kaso niya. Okay? Kaya ikukulong. Kasi hindi naman bailable yung kaso niya. Pero hindi ibig sabihin, guilty na siya. Okay? Linawin natin yun, ha? Linawin natin, Kung ano po yung magiging decision, it will be based again on how safe and secured the facility. Tila nabunutan naman ng tinik ang asawa ng pinaslang na gobernador na si Pamplona Mayor Janice Digamo. 1 taon din kasi ang hinintay ng pamilya Digamo bago nahuli si Teves. Parang nakaka-relieve po talaga. Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Sinubukan namang kunan ng pahayag ng News 5 ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero tumanggi muna siya mag-comment. Tumatalon-talon pa. Kakaiba ka rin, ha? Nagbabalita mula sa frontline. Pakinggan na, may kasunod to. News 5. At kaugnay ng balitang yan, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Sa isang pahayag, tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para maiuwi si Teves sa lalong madaling panahon at panagutin sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Nangako rin si PBBM na titiyakin nilang mananaig ang hustisya. Pinasalamatan din ng Pangulo tumulong sa operasyon para madakip ang dating mambabatas. Bukod kay PBBM, nagsalita na rin ang abogado ni Teves. Eto, pakinggan niyo yung sinabi nitong abogado ni Teves, ha? Na si Attorney Ferdinand Topacio. Paglilinaw niya, hindi nangangahulugang guilty agad o may nilabag na batas si Teves dahil lang inaresto siya sa Timor-Leste. Bahagi lang daw ito ng normal na mekanismo na sinusunod ng... Yan po yung sinasabi natin. It must be emphasized that Mr. Teves' arrest in Timor-Leste is not indicative of his guilt in any case in the Philippines. Again, the case is being inaayos pa, ongoing ang trial ng kanyang kaso. So, ulitin na naman natin. Utak ng papel to pag hindi na to sumaksak sa kukote ng mga Pilipino. Ilang beses ko na itong binasa. Article 3, Section 14, number 1. Pakitype nga dyan, Article 3. Article 3, Section 14, number 1. Pakisulat! Nang matuto tayong lahat. Tayong lahat natututo dito eh. Article 3, Section 14, number 1. Ano ibig sabihin nitong Article 3, Section 14, number 1? Which provides that in all criminal prosecution, the accused shall be presumed. Ano daw? Presumed innocent, presumed guilty. Presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin, hanggang hindi napapatunayan ng isang tao na beyond unreasonable doubt, ibig sabihin, walang kaduda-duda. Not even 0.1%. Kaya nga, beyond reasonable doubt. Hanggang hindi siya napapatunayan, yung tao na yan ay innocent. Anong article yan? Article 3, Section 14, number 1. Pag hindi pa sumaksak sa kukote natin itong article na to, ipakakain ko tong papel na ito kay Makabobo. Interpol, kinumpirma rin niyang nakausap na niya ang dating mambabatas, pati ang legal team nito sa Timor-Leste. Alam mo, sa totoo lang, masalimuot to. Kasi walang una-una walang warrant pa na nilalabas ang korte natin. Okay? Wala pa. Maaring darating na mga panahon, pabibilisin na yan. Alam naman natin si Remulla gumalaw. Basta kalaban, bilis. Pero yung sasabong, never mind. Forget about it. Never mind. Yung mga nawawalang, never mind. Let's forget about it. Iba ko na natin sa baul yun. Basta kalaban, mabilis yan. Oh. Pero sabi ko nga sa inyo, lalabas at lalabas siyang warrant for sure. Tapos, ang problema lang kasi walang extradition na treaty tayo doon sa bansa na yon. So, makikiusap lang tayo sa kanila. Okay, makikiusap tayo sa kanila na ibalik na ho ito si